Dito tayo sa 500 salary adjustment para sa mga kasambahay at kanilang partisipasyon sa ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ating pag-uusapan kasama si Workers Welfare and Protection Cluster Undersecretary Benjo Santos Benavides ng Department of Labor and Employment o DOLE. Yusek Benjo, magandang tanghali po and Happy New Year sa inyo. Ay, magandang tanghali, Miss Ninya. Magandang tanghali din sa aking kababayan, si ADD John at si Asik Arnel. Magandang tanghali at sa ating mga taga-subaybay. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Una po sa lahat, ano po ang nagtulak o dahilan nitong aumento sa sahod ng mga kasambahay, Yusek? Well, karaniwan naman pong rini-review ng ating mga RTWPBs ang mga umiiral pong wage rate sa pribadong sektor, kasama po yung ating mga ang wage rate para sa ating mga kasambahay o domestic workers. Katunayan, hindi po ito yung una at huli na wage rate increase para sa ating mga kasambahay. Yung sa NCR po, yung 500 pesos, nailabas po ang wage order nung nakaraang taon, nung December. At ito po ay magiging epektibo ngayong January 4 sa halaga pong 500 pesos. Pero bukod po sa NCR, meron na pong mga ilang regions ang nakapag-issue na ng wage order para sa ating mga kasambahay. Bali, siyam na po kasama ang NCR. Pero bukod po doon, yung para sa ating mga pribadong sektor, meron na po tayong 14 new wage orders para po sa 14 regions. Ito po ay pagtalima doon po sa direktiba ng ating Pangulo noong Mayo 1 na reviewin yung mga umiiral pong wage rate sa mga rehiyon, para tingnan kung nararapat na ba na makapagtaas at magkano po yung pagtaas sa mga sahod ng ating mga kababayan. Pero ito po ang ngayong January 4 bilang bungad sa bagong taon, may bago pong pagtaas ng sahod ang ating mga domestic workers dito po sa National Capital Region. Okay, Yusek, nabanggit niyo po kanina na dahan-dahan ng naglalabas ng mga wage orders at ng mga iba't iba pang mga kautusan yung iba't ibang rehiyon natin, no? So, lumalabas po ba na nationwide ang implementasyon na to at kailan po kaya ma-implement natin? At para mas maunawaan po ng ating mga kababayan, nasa magkano na po ang magiging buwan ng sahod ng ating mga kasambahay, oras na maipatupad itong adjustment na ito? Ito pong inilabas po ng NCR, para lang po ito sa mga kasambahay ng National Capital Region sa halagang 500 pesos. Pagkatapos po ng increase na to, ang minimum wage rate sa ating mga domestic workers sa NCR sa halaga ng 7,000 pesos. Pero doon po sa mga ibang rehiyon, katulad po ng CAR, ng Region 1, Region 2, Mimaropa, Region 6, Region 8, Region 10 at Region 13, meron na po mga naunang pagtaas ng minimum wage rate sa ating mga domestic workers. Karamihan po sa kanila ay ranging from 5,000 to 6,000 pesos na yung buwan ng sahod ng ating mga kasambahay. At yung mga iba pa po nating mga boards sa iba't ibang rehiyon ay patuloy pong rini-review yung mga umiiral pong wage rate nang sa ganun ay matingnan kailangan na bang itaas at magkano po yung itataas na wage rate sa ating mga kasambahay. Yusek Benjo, magandang balita po ito para sa mga kasambahay. Sa mga employer naman po na hindi susunod sa kautosang ito, ano po ang mga reklamong kanilang posibleng kaharapin at ano po yung danyos na posibleng ikaso sa kanila ng kanilang mga kasambahay? Well, una po ang pwede po nilang ikaso ng ating mga kasambahay o kasuhan yung mga amo ay yung non-payment ng minimum wage rate. Usually po, ang complaint po nila ay underpayment of wages. Pwede po silang pumunta sa aming mga tanggapan, pero ito po ay may kaakibat ding iba pang liabilidad sapagkat ang mga kasambahay po ay entitled din sa ibang mga benepisyo, katulad po ng SSS, Philippine Pag-ibig. Kung underpaid po sila, ang mga kasambahay, siguradong underpaid o hindi po tama yung premium na remittance nila sa SSS, Philippine Pag-ibig. At yung iba pong mga benepisyo tulad po ng service incentive leave at 13-month pay, kapag ang isang manggagawa ay underpaid, ibig sabihin po underpaid din po siya dun po sa mga iba pang benepisyo.
Okay. Sa ibang usapin naman po, ano naman ang partisipasyon at tulong na ibabahagi ng DOLE sa pagpapatupad nitong ayuda para sa kapos ang KITA program or AKAP? Oo nga po, babahagi po kami ng tinatawag na convergence program ng pagpapatupad po ng AKAP. Ang lead naman po dito ay DSWD, kabahagi din po yung NEDA. Based po kasi sa special provision ng GAA, ang mga kababayan po natin o mga manggagawa na ang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate, sa itinatagtang minimum wage rate, ay eligible o qualified na makatanggap po ng AKAP. So ang tulong pong pwede pong ibigay o maibigay na sa DSWD ng Department of Labor and Employment ay tulungan sila sa pag-identify sino ba yung mga kababayan po natin na ang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate. Una na po dyan yung mga minimum wage earner. So sino ang mga minimum wage earner? Ano yung mga dokumento na kailangang isubmit para patunayan na sila ay minimum wage earner? Karaniwan po niyan yung naka-indicate po yung sahod nila sa kontrata o kaya nasa Certificate of Employment. Minsan naman po makikita po yan doon po sa ITR ng ating na isinasubmit po sa BIR na sila po ay mga minimum wage earner. Pagdating naman po sa ating mga kababayan o mga manggagawa na ang kita ay hindi po lalagpas o mas mababa pa po sa itinatakdang minimum wage rate, maaari po silang mag-issue ng certification, yung kanilang organization o kanilang employer, o kaya yung may sarili po silang certification na isasubmit sa DSWD bilang pagpapatunay na ang kanilang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate. At ang DOLE din po ay magiging bahagi para i-disseminate yung information na ganito nang sa ganun ng ating mga kababayan ay alam ano ba itong AKAP, sino ang qualified dito at ano yung mga requirements patungkol po sa kanilang eligibility o availment nitong benepisyo pong ito. Yusek, may tanong po tayo sa ating kasamahan sa media na si Rosalie Cos ng UNTV. Ang kanyang tanong, 1 taon na pong ipinapatupad ang AKAP. Paano po matitiyak na napunta sa karapat-dapat na benepisyaryo yung ayuda last year? Well, una, meron pong sinusundang guidelines ang DSWD. At pangalawa, ito po ay subject po sa COA audit. So, ang ginagamit po natin ditong pera ay pera ng taong bayan, taxpayers' money, nararapat lamang na up to the last centavo o sentimo ay ma-audit at magamit sa tamang paraan. Yung mga qualification po ng ating mga beneficiaryo ay nakalagay o nakalatag sa guidelines. So, madali lang naman pong makikita yan na kung ang isang beneficiaryo ay hindi qualified. Kami po sa Department of Labor and Employment, pag may mga ganyan, ipinapabalik po namin at yung pera ay nare-revert po sa Treasury. Marami pong pagkakataon na ganyan. Nung pandemic, nag-implement po tayo ng ayuda, katulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Meron po talaga na mga kababayan natin na hindi naman qualified. Ang ginagawa po natin ay ipabalik yung mga natanggap po nilang ayuda. At sila naman po ay nagbabalik. Meron po dati mga nadoble yung natanggap po nilang ayuda. So, nagbalik naman po yung iba. Yusek, sunod na tanong ni Rosalie Cos tungkol po sa challenge ni Professor Shelo Magno na dating finance official na ilabas sa mga pangalan ng tumanggap ng AKAP noong nakaraang taon. How would you respond to this challenge, Yusek? Well, ang datos po yan ay unang-una ay wala sa aming kagawaran sa Department of Labor and Employment. Yan po ay nasa pangangalaga o custody ng DSWD. Pero alam naman po natin itong mga informasyon na to ay sa tingin ko ay personal information. Meron po tayong mga batas na umiiral patungkol po sa pag-una, pangangalap at custody at possession po ng mga information na to. Yan naman po, uulitin ko, ang mga beneficiaryo ay dumaan sa proseso. Yung qualification po nila ay tiningnan at yung entitlement po nila dun po sa ayuda ay makikita naman, public records naman po yan. So, maari po yung tingnan ng COA, sila naman po ang may kapangyarihan para tingnan na ang pera ng taong bayan ay nagagamit po sa tamang paraan.
Okay, may huling tanong po dito si Rosalie Cos ng UNTV. Meron pa ba kayong iba pang listahan? Sabi niyo kanina, no, nasa DSWD ang listahan. Sa inyo po, you just follow ba kung ano yung binibigay sa inyo ng DSWD or is it the other way around? At kayo po, abogado po kayo, no? Willing daw ba na isa publiko ito? Well, ano po, ang listahan po nung last year ay nasa custody po ng DSWD. Kami po ay meron din mga listahan para sa aming mga beneficiary. At ito po ay pinagkakaingatan po namin. At hindi po namin ito basta-basta ipinapublish sa publiko kasi ito po ay maituturing po naming personal information ng aming mga beneficiary. Meron din po kami mga programa, not necessarily ayuda kasi ito po ay ito po yung tupad kung saan pinapasahod po namin yung ating mga kababayang nagtatrabaho. So yung listahan po ng aming lahat ng beneficiaryo ay intact at ito po ay aming consistent with the Data Privacy Act. Pinapangalagaan po namin. Marami pong nagre-request ng mga organisasyon na ibigay po sa kanila yung mga listahan. Meron po kaming mga organisasyon o mga agency kung saan nagkaroon po kami ng data privacy o DSA na mga MOA o agreement kung paano po namin kino-convey o sinishare yung information, lalong-lalo na doon po sa pangalan, sa tirahan at contact number ng aming mga beneficiaryo. And I understand, yung DSWD ay ganito din po ang ginagawa po nila sapagkat saklaw po lahat ng government agency ng Data Privacy Act. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Workers Welfare and Protection Cluster Undersecretary Benjo Santos Benavides ng DOLE. Maraming salamat at magandang hapon.